Huwag matigas ang ulo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 3, verses 31 to 35, and I read it for you. Then his mother and his brothers came, and standing outside they sent to him and called him. A crowd was sitting around him, and they said to him, "Your mother and your brothers and sisters are outside, asking for you." And he replied, "Who are my mother and my brothers?" And looking at those who sat around him, he said, "Here are my mother and my brothers. Whoever does the will of God is my brother and sister and mother." Naku, ayaw po natin sa mga taong matitigas ang ulo. Halimbawa, pinagsabihan mo na, binalaan mo na, o kaya nagbigay ka na ng instruction pero hindi pa rin sinunod at ginawa. Ngunit hindi pa rin tinupad. Ang kanyang isinakatuparan ay ang sarili niyang kalooban. Ang feeling niya, yun ang tama. Kahit na mayroon ng panuto, meron ng gabay. Kapag pinag-uusapan ng katigasan ng ulo, hindi lamang ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maari din natin itong iangkop sa ating buhay pananampalataya. Madalas nagiging matigas ang ating ulo at ginagawa natin ang personal nating kagustuhan na mangyari sa ating buhay at nakakalimutan natin na mayroong Diyos na nagbibigay na sa atin ng gabay para tayo ay makalakad patungo sa buhay na matiwasay. Sa ating pong binasang ebanghelyo ngayong araw na ito, may naghahanap sa ating Panginoong Hesus. Sinabihan siya, ang iyong mga kapatid at ang iyong ina ay nasa labas at tinatawag ka. Pero ano po ang naging tugon ni Hesus? Sino nga ba ang aking ina? Sino nga ba ang aking mga kapatid? Sila na gumagawa sa kalooban ng Diyos. Paano natin masasabi na tayo ay tunay nga na tagasunod ni Hesus o bahagi ng kanyang pamilya kung tayo ay gumagawa sa kanyang banal na kalooban? At ito ay makikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa mga desisyong ating ginagawa, sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, sa mga kilos na ating isinasagawa. Ito ba ay ayon sa katuruan ng Diyos? Ito ba'y ayon sa kalooban ng Diyos? O ginagawa lamang natin ang mga ito dahil gusto lang natin? Nakikita pa rin ang ating sarili. Nawa dumating ang panahon na hindi na matigas ang ating mga ulo. Bagkus isusuko na natin lahat-lahat sa Kanya. Napakagandang pagmasdan na kung ang lahat ng mga Kristiyano dito sa mundo o maging ang lahat ng tao ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, mapayapa, organisado, nagmamahalan, at may awa sa bawat isa, sapagkat ang lahat ay gumagawa sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, patawad po sa mga pagkakataon na hindi po namin ginagawa ang iyong kagustuhan at mas inuuna namin ang aming sarili. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.